Welcome to Invest Ed. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay, so umpisa na natin. See you on the other side. So ngayon, ang re-reviewin natin ay si URC, no? So, mag-update lang tayo sa kanyang Q3 o sa third quarter earnings ni URC. And ano yung positions natin ngayon kay URC. Okay guys, yung focus lang natin dito ngayon ay ang third quarter earnings lang ng company. So, kung gusto niyo ng deep tackle or deep analysis or deep review sa company, so please click down below, no? Yung ating full link na analyzations natin sa kanya. Welcome sa chart ni URC. So nakikita natin dito, yung 1-year chart, yung pinaka-high niya ay nasa 160 and yung pinaka-low during the peak of the pandemic ay nasa 82. Now, yung kanyang current price ay nasa 137.70. Okay, and this is the revenue actual versus forecast ng mga analyst. No, nakikita natin dito yung kanilang released of third quarter. No, nakikita natin yung forecast ng mga analyst ay nasa 33.96 billion yung kanilang forecasted revenue, and yung na-produce lang ngayon ng company in a third quarter ay nasa 33.95. So nakikita natin na mas mababa yung actual na produce ng company kaysa sa forecasted na mga analyst, no? Okay, but pagdating dito sa EPS or earnings per share forecasted lang ng mga analyst ay nasa 0.97 yung kanilang earnings per share, while yung na-produce ng company ay nasa 1.39 earnings per share. So nakikita natin dito na tumaas or outperform ng company yung forecasted earnings per share ng mga analyst. Okay, and this is the net income ng company in a quarterly basis, no? Okay, and this is the net income ng company in a quarterly basis. So nakikita natin dito in the third quarter of 2020, meron siyang 1.97 billion pesos net income. And in the second quarter of 2020, which is ito yung pinaka-high na nakuha nila, no, na mayroong 3.5 billion pesos net income. And in the first quarter of 2020, meron silang 1.99 billion pesos net income. In comparing to the third quarter of 2020 and 2019, nakikita natin in third quarter of 2019, meron silang 1.87 billion pesos net income. Okay, no, mas mataas siya ngayon, no? So mas mataas siya ngayon kaysa doon sa ating same quarter last year na merong 1.97 na ngayon siya. Okay, this is the revenue breakdown ni URC. So nakikita natin dito, 45.2% came from domestic branded consumer, 33.8% came from international branded consumer food, 1.2% came from packaging, 10.6% came from commodity food group, and 9.2% came from agro-industrial group. Kaya this is the investment thesis. URC successfully navigated through the challenging situation amid the COVID-19 pandemic, allowing it to post a strong core earnings growth for the first half of 2020. And also, the company was able to shift its operations to meet the changing consumer demands due to the lockdown and implemented austerity measures throughout the whole organizations to its operations performance. And also, going forward, higher margin will likely to be sustained as URC will continue with its cost control effort. Down risk remain for URC as the company prepared for potential second wave challenge in other regions such as Australia and Vietnam, which have recorded a spike in case this July. Furthermore, domestic consumptions in second quarter was likely boosted by government subsidies and relief operations. And also, sales could weaken as consumers tighten up on their spending in the second half of the year. It is still uncertain if the government will implement its planned junk food tax, which could hurt domestic sales going forward.
Okay, and this is the major development na company for the past 5 years, no? Okay, and this is the news of URC, no? Okay, and this is the price to earnings ratio na company and yung return, no, in 1-year return. So nakikita natin dito, si URC, meron siyang 1-year return na 8.8% down. Okay, so URC exceeds its Philippine industry which returned a 20.1% down, while si URC ay merong 8.8% down lang, no? And while comparing to the market, nakikita natin dito, URC exceed its the Philippine market which returned a negative 21.1%, while si URC lang ay merong 8.8% down. Okay, this is the PE and this is the PE ratio na company. No? Nakikita natin dito, meron siyang 29.5 PE ratio ngayon, and comparing to the industries na kinabibilangan niya, URC is a poor value base on its PE ratio compared to the Philippine industries na mayroong 14.9 times PE ratio. And also comparing to the market, URC is a poor value base also compared to the market na mayroong 13.5 PE ratio. Okay guys, so alam natin no kung ano meron sa kanya in a third quarter basis. So ngayon, alamin natin yung intrinsic value ngayon ni URC. Okay? So guys, no, bago ko makalimutan, kung wala pa kayong ganitong Excel sheet, so comment nyo lang sa baba yung email address nyo para mabigay ko ito sa inyo guys ng libre. At wala tong bayad, no? Sinishare ko lang yung knowledge ko for 7 years na pag-i-invest ko sa stock market. And for more information or walkthrough kung paano natin to ginagamit, meron tayong link dyan sa taas, no? Pindutin nyo na lang yung walkthrough natin sa Excel sheet na to, no? I guess no, kung napanood nyo yung full analysis natin sa kanya kay URC, no, yung last na forecasted net income natin sa kanya ay nasa 10.4 billion pesos forecasted net income in 2020. So now let's see kung nagbago na yung kanyang forecasted net income in 2020. Kung nag-upgrade ba or nag-downgrade yung kanyang forecasted net income. Okay guys, no, yung kanyang forecasted net income in 2020 ngayon ay nasa 10.8 billion forecasted net income na. So ibig sabihin nag-upgrade yung kanyang forecasted net income in 2020 and based sa 12 analyst na nahanap natin. So ito yung ilalagay natin sa ating Excel sheet. Kung napanood nyo yung full analysis natin sa kanya, no, yung average PE ratio ng company na ginamit natin dito ay nasa 32.9. So ito ulit yung gagamitin natin na average PE ratio na company for the past 5 years. Okay na, yung susunod nating hanapin yung current price na company and yung current market cap na company. And also sa nakaraang video, yung ating current market capitalization kay URC, 308.5 billion pesos market cap. Okay? So titignan natin sa kanya ngayon kung ano na yung kanyang current market cap. Okay guys, na kung viewers kayo ng channel natin, so alam nyo na to kung paano to i-compute, alam nyo na kung paano to hanapin, no? Yung ganitong Excel sheet or Excel file natin. So again, sa mga hindi pa nakaka-avail na ganitong Excel sheet, no? So comment down below your email. So binibigay ko ito guys ng libre guys. Okay? Okay guys, nandito tayo sa Reuters.com, no, nakikita natin dito yung kanyang current market price ay nasa 137.70. So kukunin natin to. And ngayon yung kanyang current market cap ay nasa 298 na lang yung kanyang current market cap. And ngayon yung kanyang current market cap ay nasa 298 billion pesos current market cap. So nag-downgrade, bumaba yung kanyang market cap ngayon. Guys, so yung ating intrinsic value ngayon kay URC ay nasa 164.84 and yung ating margin of safety sa kanya ay nasa 131.87. Kanyang current price ng time na ina-analyze natin ito ay nasa 137.70. And meron tayong potential upside sa kanya na 20% potential upside kapag na-reach niya yung 164.84 na intrinsic value natin sa kanya, no. So kung napanood niyo yung full analysis natin kay URC, no? So yung last intrinsic value natin sa kanya ay nasa 158.3 yung kanyang intrinsic value, and now nasa 164.84 na yung kanyang intrinsic value. So nakita natin na tumataas yung kanyang intrinsic value. Okay, this is the intrinsic value comparison. So nakikita natin dito yung ating intrinsic value sa kanya ay nasa 164.84 and kay COL ay nasa 147 pesos per share, ay kay BPI Trade ay nasa 145 pesos per share, no? Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating third quarter reports or
third quarter updates kay URC, no? So, for more informations, para mas malawak yung maintindihan yung analyzations natin sa company na mga ina-analyze natin. So, click down below yung analyzations natin o review natin kay URC, no? Para mas lalo nyong maintindihan. Okay? Maraming salamat guys sa support, and as always, invest wisely and see you on the other side.